gihangyo ka mo sa pagpanindog kwa ang matago sa kabiblia. Abli in the book of Acts. Acts chapter 11 verses 19 to 23. Kung inyo na nakita si Amen. Okay, ako ibasa sa verse 19, kamo sa 20 hangtod na mahuman. Okay, the Bible says, "Now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen traveled as far as Phoenice, Cyprus, and Antioch, preaching the word to none but unto the Jews only. And the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned unto the Lord." Verse 23, "Who, when he came and had seen the grace of God, was glad, and exhorted them all, that with purpose of heart they would cleave unto the Lord." So, focus ta nga praise kaning gingon diri cleave unto the Lord. Magampo ta. Amahan na mong langit nun, Dios nga labing gamahanan Lord, gidayi ka na mo gipasalamatan, intak na as kabuntagon. Salamat Lord sa mga nindot nga panahon. Salamat Ginoo sa pagprotektar nimo sa matag usa. Labi na Ginoo sa pagani na mo ning balay tigumanan. Salamat Ginoo. Salamat Lord sa tanang mga butang nga gitugot nimo sa mong kinabuhi. Labi na Ginoo, kami dagkog pasalamat sa kaluwasan nga among nangkunan Ginoo. So Lord, this morning Ginoo, ikaw mag-bless, labi na Ginoo sa pagwali sa bulong, gamita ko Ginoo isip instrumento lamang. Wala ka mahimo amahan kung wala ka. Kinahanglan ko sa balang espiritu nga magagiya sa ang baba sa matag pulong nga magawas kung baba Ginoo, tabangi ko nga makapa-edify kini sa imong katawhan. Na pray Lord, ikaw mag-abris kasing-kasi gunahuna sa imong mga katawhan karon nga imong pulong mutuhop aplikar sa matag adlaw ng mga kinabuhi. So Lord, labi na Ginoo sa mga Kristohanon nga nagpadulong pa lang diri, ikaw Ginoo magaproteksyon kanila nga safety lang pag-abot. So Lord, this morning i-claim na mo na akong kadaugan sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Magkapaglingkod. Now this morning, ang atong pagatunan, cleaving to the Lord. O kanang praise nga giingon sa verse 23, cleave unto the Lord. Nabot mo sabot ang cleave, imulang dahon sa dictionary, adhere firmly and closely or loyally and unwaveringly. So sa Bisaya, mudikit ba? Huh? Mudikit. Okay. Now sa passage nga atong gibasa, tungod sa persecution, ang mga tao nagkatibulaag, mga believers nagkatibulaag. Well, kay mo lang tao nagsugod na in the book of Acts chapter 8, ang mga Kristohanon, grabe ang naagian nila nga persecution nga gipangaluhan ni Saul. Saul man na siya kaniadto sa diha nga wala pa siya naluwas in the book of in chapter 8. And then in verse 11 and verse 19, gingon diha, "Now they which were scattered abroad upon the persecution that arose about Stephen traveled as far as Phoenice, Cyprus, and Antioch, preaching the word but unto the Jews only." Well, kamo makita, in spite sa persecution, sila nagkatibulaag, ang ilang gibuhat, nagwali lang gihapon sila sa pulong sa Ginoo. Wala sila mingundang. Okay? Now, in verse 20, "And some of them were men of Cyprus and Cyrene, which when they were come to Antioch, spake unto the Grecians, preaching the Lord Jesus." Ang pinakanindot pag yun, in verse 21, "And the hand of the Lord was with them." Ang kamot sa Dios uban kanila, ang Dios uban kanila. Okay, now ang unsay resulta? "And a great number believe and turned unto the Lord." Pagkanindot, no? Now, in verse 22, "Then the tidings of these things came unto the ears of the church which was in Jerusalem," o nilang mother church, "and they sent forth Barnabas." Gipadala nila si Barnabas ngadto sa Antioch para mag-inquire dito. Okay? Now, in verse 23, sa diha nga naabot siya, who, when he came, unsa niya nakita? "And had seen the grace of God." Grabe ang grasya sa Ginoo ning lugar, nining nga simbahan. And then, was glad, nalipay siya.
and exhorted them all that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. Now, atong pag-isgutan, cleave unto the Lord. Well, Barnabas saw the undoubted evidence of the grace of God. Makita ni mga ebidensya sa grasya sa Ginoo ba? So walay pagduwa-duwa. Grabe kanindot ang grasya sa Ginoo niini nga lugar. And then pleaded with the new converts. Nakita niya iyang kahimtang o ang ilang pagka mapadayunon. The secret of perseverance is in the praise cleave unto the Lord. Amen. Ang sekreto nga kita makapadayon sa atong pagpangalaga diha sa Ginoo, unsa man, cleave unto the Lord. Dikit diha sa Dios. Amen. Now, in 2 Timothy, kung makita diha, daghang mga na example sa Bible nga wala totally gyud nakadikit diha sa Ginoo. Unsa may nahitabo nila. Now, ingon ang Biblia in 2 Timothy chapter 4 verse 10, for Demas left me. Why? Having loved this present world. Now, karon this morning, asa man ta nakadikit? Asa man ta naka-cleave? Kung wala sa Dios, gina, diha gyud sa kalibutan. Muna sayon ra kay birahon sa yawa ang Kristohanon pag adtos pagdalas kalibutan kay kuno man wala nakadikit diha sa Dios. Amen. For Demas left me having loved this present world. Nimbalik paghigugma dito sa kalibutan. But in verse 11, only Luke is with me. Take Mark and bring him with you, for he is useful to me for ministering. Ang tao galing nga nakadikit diha sa Dios, duol sa Dios, naka-cleave diha sa Ginoo, gamit kina sa buluhaton sa Dios. Amen. I believe ang yawa wala malipay ni ana. Okay? Now, dili lang kay kana, it is the Laodicean church. Ato lang tawon din, Revelation chapter 3 verse 14. And unto the angel of the church of Laodiceans write, these things saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. For I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. In verse 16, so then, because thou art lukewarm. Mao na ang kasing-kasing sa Laodicean church. Dili bugnaw, put in it. Lukewarm. Nya, kung lukewarm, kung sa iyon niya, I will spew thee out of my mouth. Iluwa ta sa Dios. Kapati yan na. Amen? Ang pumudiha? Mangingawan. Okay. In, mao na ang Laodicean church, na lukewarm sila. Okay? And then, ang church of Ephesus, yun din, Revelation chapter 2 verse 4, nevertheless, I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. Kanang mo biya man diha sa Ginoo? Ano man? Kay wala totally nakadikit diha sa Dios. Dali ra kay pagbira. Gamay lang pan-alan sa yawa og gamayng bisyo, wala na. Muundang na. Mawala na. Amen? Ang pag-alagad sa Dios, note, ang pag-alagad sa Dios, dili pirmi hayahay. Amen? Mao gikinahanglan ang pagpaduol o pagdikit diha sa Dios. Kaya kung hayahay bitaw rin perting pagpangalagad bitaw, daghan kayo. O kaninduta. Kung hayahay bitaw pagpangalagad, ari na magsalig sa kaneh. Magsalig sa Dios, ani nduta kwanta. Tunong gituyo na sa Ginoo para the more pag kita mohuot, modikit diha sa Ginoo. Amen? Now, number 1, mga timailhan. Timailhan nga kita nakadikit diha sa Dios. Now, number 1, timailhan. Letter A, kung supaglutos nakapadayon. Amen? Mabito na in Acts chapter 11 verse 19, gidasig ni Barnabas ang mga katawhan nga nasa Antioch nga, dikit mo diha sa Ginoo. Kay matag karon ugon yan ay persecution nga moabot. I believe sa tuwang Kristohano ng kinabuhi na ana sila, di na malikayan. Amen? Idir ang imong ginikanan, imong silingan o persecute nimo. Di ba? And then,
Kaya mo lang tawag in the book of Acts, chapter 8, verse 1. Og si Saulo, ang grabe ang persecution nila nga na-experiencean. Og si Saulo nagauyon sa iyang kamatayon. Og niadto nga panahon, dihay dagkong paglutos batok sa iglesia nga didto sa Jerusalem. Og silang tanan nagkatibulaag sa layo lukop sa kayutaan sa Judea og Samaria gawas sa mga apostolas. Og ang mga dibutado nga mga tawo midala ni Esteban ngadto sa iyang lubnganan og mihimo og dagko nga pagbangutan alang kaniya. And verse 3, mahitungod ni Saulo siya mihimo og dakong kadaot sa iglesia. Tiyaw muna mo ang gibuhat ni Saul. So diha nga wala pa siya naluwas. Okay? And then, nga nagasulod sa matag balay, og sa nagapangguyod sa mga lalaki og mga babayi, mibalhog kanila ngadto sa bilangguan. Tiyaw muna, gipangbira, gisulod sa balay, mga lalaki babayi, gipambira, gidala sa prisuhan. Grabe nga paglutos nila ha. Kita ka, no? Kapait no, gamay lang paglutos, balik na ito musimba. Giingnan lang ka nga, batiyaw si manginapay, ay, hindi na ka musimba. Saan mo na manginapay, para magtilag baka? Wala. Itagod. Man? Now, kailan man tani ni Shadrach, Meshach, ug Abednego, no? Now, yung makita diha, in Daniel chapter 3 verse 15, ye fall down, yun si Nebuchadnezzar, ye fall down and worship the image which I have made. Kay kung dili mo bow down sa image nga akong gihimo, gingon diha, but if you worship not, ye shall be cast the same hour in the midst of a burning fiery furnace. But in 17, if it be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace. Grabe nga pagtuo. Grabe nga pagdikit diha sa Ginoo ba. Bisan tuod sa punishment nga kung dili sila mo bow down, itambog sila sa fiery furnace. Gawas nila dito barbecue na ginunta. Pagod na ginunta. Pero tiyaw mo na wala sila. Wala sila may bow down. Nagpabarog gyapon sila. Kita ka ano, kung maingon na nai-rebuild mo sulod diri ba, maingon tumbi ng Biblia kay pusilon di kag di mo tumban. Unsa kay tong buhato no? Binguban siguro punit tong Biblia managan ba? Pero kay imong tawo ng three Hebrew man, nagpabilin lang gihapon. Ang ilang kasing-kasing nakadikit sa tinuod nga Dios. Naa sila lig-on nga pundasyon. Amen? Nakadikit sila sa lig-on nga pundasyon. Unang wala sila nagpailad niya ng gihimo ni Nebuchadnezzar. Although nagpanisan sila, butang sila sa burning fire furnace, ug wala ibisag balihibong nga nasulong nila. Wala. Grabe. Ug kato nga Dios nga pilang kawas nila maubot nga Dios nga atong gituuhan karon, amen. Now, in Romans chapter 8 verse 35, who shall separate us from the love of Christ? Usa may makasiparar nato diha sa gugma sa Ginoo? Unsa man? Tribulation ba? Persecution? Famine? Nakedness? Mga kakuyaw? Sword? Kung maabot na sa tuwa. But in 2 Timothy chapter 3 verse 12, yeah, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Amen? Expected na nga maabot sa itong kinabuhi. Isip kitang mga Kristohanon. Amen? Dili gina mawala. Na yung mga tao nga mo BI na to. Na yung mga tao nga mo persecute, mo daot na to. Pero kung totalita nga nakadikit diya sa Ginoo, di ta mo biya sa pagpangalagat. Di ta mo biya sa pagsimba. Amen? Sa pag-inom kagyabagan, ni mugtingog brad, niya apil-apil mo kagkwar, bahala. Di man ikaw kung kikitahan ang Ginoo man. Amen? Now, letter B, kung sa mga problema, nakaantos. Na ang pungtana, kinsa may walay problema diri karon? Kuyaw nang walay problema.
No? Asa man mo makita ng tao nga walay problema? Asa man? Narito sa nasdalan. Kasipag lata. Bahalag maligsan. Higdaan ang kasada. Ngihi. Sumimpul kuno. Mauna. Pero kita salamat sa Ginoo nga tayo problema. Grabe problema na ka brother. Wala accept ni Diana. Una ingon bitaw ang Biblia in Matthew chapter 11 verse 28. Palago, next slide. Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Number one nga duulan nato kung natin problema mga Kristohano, ayaw na nga atong silingan, kay labaw po nang problema karon. Brad, papailaw ako bugas siya. Brad, kaya ako yung bugas. Brad, labaw po kung ako yung bugas. Hawa diha. Brad, papailaw ako kwarta. Brad, kaya man dyan ko ikuan ani. Labaw po ka. Wa po ko yung kwarta gali ani. Gusto sa Ginoo nga itugya na to tanan. Amen? Ayaw dad. Kaya kung kita may mudala, bugat binaha. Mo nang sulod sa simbahan, kung kanuna itong gipasaan ang atong problema, sulod sa simbahan, mo nang kapoy. Huy ang abaga. Pero pag itugyan bitaw nimo sa Ginoo, isang na problema, isit asay dyan na, bahala sana maminaw sa kuspuk, focus sa kuspabinaw sa pulong sa Ginoo. Kaya wala problema nga, wala masulbad sa Ginoo. Amen? Now, ang buta na, naanak ko ikuan, buta na. Kung may pinakadako karon nga barko sa kalibutan, sa unang panahon, Titanic, kung daw karon, unsa ka no? Basin na po yung dako ba? Sa kabagay balo, Oasis of the Sea. Basin na po yung dako ba na, di ba? O kakuan, update. Oasis of the Sea. Pero kung mo lang tahon, milutaw ra gyapon sa dagat, no? Bisa pag unsa ka dako sa barko ba? Milutaw ra gyapon sa dagat. Di ba? My point is, ni. Bisan pag unsa ka dako sa problema na atong giatubang karon, bulutaw ra gyapon sa grasya o kaluoy sa Ginoo. Amen? Bulutaw ra gyapon na. In Mark chapter 4 verse 39, and he arose and rebuked the wind and said unto the sea, peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Kung ato lang itugyan sa Ginoo, ang Dios maingon, peace, be still. Relax lang, ako na'y bahala niini. Ang Dios dili siya mo hatag og problema sa iyang makanakan nga dili nato makaya. Amen? Now, kung mo lang tawon, na kay anak nga gamay, 1-year-old, pagkabuon mo, padadon mo isa ka container, padadon ka na nimo. Di mo nakadaog. Mineral noon, pag sabi ko dito nak, mineral nak, may na lang, malingaw po ka. Kaya naman, dili mo hatag ang Diyos o problema nga dili makaya sa iyang makanakan. Ang gusto sa Ginoo nga, isandig itugya na to diha tanan. Amen? Now, kung sa problema, nakapadayon. Nangingon ang Biblia, and not only so, but we glory in tribulations, also knowing that the tribulation worketh patience. In James chapter 1 verse 2, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Kang diverse temptation diya, dili na temptation nga na chicks, may agi si mga tubangan, mauna na. No, ambot pa sabot na nagkalain-lain ng mga pagsulay, mga problema. Kung sa reaksyon na to, count it all joy. Pagmalipayon. Amen? Kung sa problema, nakapadayon. Letter C. Kung sa mga kahiubos, nakapadayon. Kasi may wakasulay drag, wadyo ka nahiubos ba? Tao lamang ako, may puso't damdamin. Diba, no? Yun diha in Matthew chapter 14 verse 28. And Peter answered and said, Lord, if it be thou, bid me to come into the water. Kay ani nga tayo manggod si Christ, naas tunga sa tubig ba niya, na-amaze sila, nakuyawan sila, nagtuo sila multo na. Ang katindog to sa tunga. Muto, bingon si Jesus Christ, ako ni. Nya, tungod sa pagduwa-duwa ni Peter, Lord, kung ikaw na, bid me to come into the water. Now, and then in verse 29, and he said, come, ali diri. When Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me.
Now, ang paglantaw sa isig kakilid hinungdan nga kita mahiubos tungod kay ang tawo masayop. Wala may perpekto. Amen? Kung sa itong magpangalagad, sige tag-ana, lantawa na, ma-auto-focus ta. Dri, nahaungan ko. Unsa man ni? Unsa may gisulti na ako? Daghang mga tawo nga wala ganahi sa atong kahimtang karon, isip kitang mga Kristohanon. Na mga palibot na kata kana ang tawa gana gid sila, grabe gina tawo mauna. Kung mutagad ta na unsay nadunggan nato ang mga negatibo, kahiubos ang atong bangkon. Na mo gina musulti na ani mga mga feedback. Kay dili tanang tao ganahan nato. Amen? Dili tanang tao ganahan nato. Kung na yung mga sulti-sulti ni ana, atong pagtagad, ato sang tinuod ba ni? Atong usubon ta kagalingon. Kung dili tinuod, problem. Kay, may kanigid siya, kisa na kaingon na. Mantaron. Ikaw ha, patakal kag sulti. Wala ra ba ni napil, bautismo akong kumo. Mga na ba na kay gunita ba ni pastor? Naara ba ko kagi nga nakapatay ra ba ko pulo ka buk. Pulo ka buk iring. Na ikaw, wala kailan ako. Mao na. So ato nang tagdon wa gyud. Hoy lami ang pagpangalagad. Nya magsimba ta, magkita nimo og tura bantay unya lagi ni simbahan. Utangan ko na litag yang nadalan na. Mao na. Di wala gana, di na taga naminaw wali, kaya naman, sige taglingi, toragid, sige, ngisi-ngisi, dako lang, no. Muna, out of focus ta. Amen? So, kung sa kahiubos, nakapadayon. Amen? Muna yung mga timailhan, amen? Timailhan nga kita nakadikit diya sa Diyos, kung maabot ng butangan, kita gihapon nakapadayon, amen? Now, number 2, hinungdan, nga kita mo dikit sa pag-alagad sa Diyos. Unsa may mga hinungdan nga nganong mo dikit man ta diha sa pag-alagad sa Diyos? Letter A, kaya ato siyang gikinahanglan sa tanang panahon. Amen? Naingon ang Biblia in John chapter 15 verse 7, if ye abide in me and my words abide in you, ye shall ask what you will and it shall be done unto you. Well, nagtuota nga kung naaalan ta ning butanga, di na wa na ko laing gikinahanglan pa, mao na ni. No. Letter B, kay wala kita'y mahimo kung wala siya. Amen? Pabutang ever success atong kinabuhi unsa may nahuman nato ang dungog ug himaya diha ato balik gina sa Dios. Kay kung walay tabang ang Dios ato, wa gyud tay mahimo. Amen? Gamay lang bikil ana atong utok, ba na. Guyod-guyod na taglata. Dako kay nahuman oy. Dako kay nahuman diha. Ako gyud. Biglo ng tuhod nimo di natakalakaw. O na. Ikaw gyud. Ikaw la tawa, ikaw noon. Mao na. Kay wala kitay mahimo kung wala siya. Amen? Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself except it abide in the vine. No more can ye except ye abide in me. In verse 5, for without me ye can do nothing. Klaro kaya sa verse. For without me ye can do nothing. For without Christ we can do nothing. Wa man tay mabuhat. Amen? Kay God is in control. Tanan nga unsay naa nato karon ang Dios may source ni ana. Amen? Ang Dios may source ni ana. Okay? Now, letter C, aron kita makatubo diha kaniya. Amen? In Biblia, yung Biblia in 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Wherefore, laying aside all malice, kanang pagdaot sa uban. Now, dili ta mo tubo sa atong Kristohanon nga kinabuhi without the Word of God. Mabitan na miyani ta diri sa simbahan kay gusto tang mukaon. Amen? Gusto tang mukaon. Wala nga nabay mukaon nga katulgon.
Try ka gungit sa bata, mga na, kung kata ka na, no, lamin na naman, may katulog din kay Bugnaw. Bugnaw, manggon. Pero, atong tumog tuyo, para mo kaunta sa pulong sa Ginoo. Amen? Manang bisag sakit ang pulong sa Ginoo. Amen. Amen, gihapon. Ay, pahilata gaya na igo. Amen. No? Pamudiha. Muna, mga Kristohanon, ingon ang Biblia, ato sa ning ipadaplin, ato sa ning iset aside. Kay dili ta mo tubuan ning mga butanga. Unsa man na sila, mga pagdaot sa uban. Unsa man, tanang mga limbong. Subo pa malandungon kung Kristohanon may number 1 nga limbungan. No? Nya, si kuan ni brother, sister ni, okay ra ni atong tikasan ni. Okay na masabot ra lagi ni. Pero ang Ginoo, butan musabot pagdili. Ipadaplin sa nato na, isit aside sa nato na. And then, pagkaaron ingnon, kasina, tanang dautan nga mga pagsulti, ato sa nang isit aside, kay kung maunay naas tong kasing-kasing, dili ta motubo sa ato ang espirituhanon nga bahin. Manang ingon ang Biblia, in verse 2, as a newborn babes desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Ang pagtubo diha kaniya, kinahanglan ang pagpaduol diha sa pulong sa Dios. Paghatag o pagtagad sa pulong sa Dios, we will never grow without the Word of God. Amen? And then, number three. Number three, unsaon man ang pagdikit diha sa Dios. Unsaon man ang pagpadikit diha sa Dios. Unsaon man pag-cleave diha sa Ginoo. Letter A, padayon sa pagkahadlok diha sa Dios. Padayon sa pagkahadlok. Amen? Ingon ang Biblia, in Deuteronomy chapter 6 verse 13, thou shalt fear the Lord thy God and serve Him and shalt swear by His name. Kahadlok sa pagbuhat og sala. Amen? Pag naagali, imong kauban ka ni adto, nagaanda mo, nunik niya, moagi juga diha, ayaw lang sa. Kay murag paminaw na ako, madala yung kuan niya. Ayaw lang sa kahadlok sa pagbuhat og sala. Amen? Kahadlok sa pagbalik sa kinabuhi kaniadto. Kaya ang uban karon Kristohanon, daghang mabiya ang mga Kristohanon, mibalik silang kinabuhi kaniadto. Giayo kumot-kumot, ayo sa yawa ba? Lisod. And then, kahadlok sa paghiuyon sa kalibutan. Now, letter B, padayon sa pagtahod diha sa Ginoo. Manaingon si Peter, we ought to obey God rather than man. Amen? In Joshua chapter 24 verse 24, abrihin yung Biblia. Wala na ako nag-i-appeal diya. Joshua 24:24. Joshua 24:24. Kung na mo Biblia, please, balik ko abli. Kaya yung Biblia, Joshua 24:24, og ang katawhan miingon ngadto ni Joshua, ang Ginoo nga atong Dios among alagaran og ang iyang tingog among tumanon. Ingon ang mga katawhan nga gilid ni Joshua, tungod kay nakita nila ang mga gahom ug milagro sa Dios nga gibuhat silang kinabuhi, mao na ilang konklusyon. Unsa gingon niya? Ang katawhan miingon ngadto ni Joshua, ang Ginoo nga atong Dios among alagaron. Hinaot mo na itong isulti karon kung wala pa ta kabuhat o para abutang para diha sa Dios. I hope mo na itong isulti karon sa Ginoo. Move forward to this tubangan, Lord, ako kang alagaron. Wala na panahon nga dili ta mo lagad sa Ginoo. Kaya naman, hapit na mo balik ang Dios. Amen? And then, og iyang tingog among tumanon. But pasabot kung unsay gisulti sa Biblia by the grace of God atong paningkamutan nga ma-apply. Amen? Dili lang ka na letter C, padayon sa pagtuon sa iyang pulong. Manaingon ang Biblia, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. And then letter C, padayon sa pagsimba. Amen? Padayon sa pagsimba. So pag unsa may naagyan nato karon nga mga problema, persecution, ayag undang sa pagsimba. Amen? Ayag undang.
Importante kini pagsimba nato kitang mga Kristohanon. Problema lang wala. Kamay problema, wala lang kay sapatos di na kamo simba. Salamat ang anatay til. Walang kay Amerikana. Sige lang naman ko Amerikano. Di na tamo simba. Wala antay bago nga sinina. Unsa man pag ablis kibito sa man balik-balik man ako sinina. Uy, salamat yan natay sinina. Amen. Wala lang ko'y pang sinaw sa kong buhok ko na guba na rin adlaw di na mo simba. Gapom kani kung tapat hamis kay nawong ako ani sa manin lang ko mo simba sa pati abdaan ni ako may sawayon na ni ako may center of attractions pag saway ni ini salamat ka natay nawong. Wala tay buhok di na mo simba. Wala gugoy. Salamat nga napatay ulo. Wa sa manin ako atas sa banti na gani mo wala atras ang buhok kabanti ngagtang bro salamat ka na pay buhok pero dili na mo ibabag sa itong pagpangalagad sa Ginoo dili na mo ibabag sa itong pagsimba na sa Ginoo amen walang tawon nga nabito to'y tiguang nga pastor gusto ko mo apil og choir ay nang tiguang naman ka na nga unsa man dining wala man kay ngipon ano pa tiguang nga unsa man ning pagpangalagad pastor pinaakay wala amen. Gamay lang nga, inalantag. Wala lang na, siya si pastor. Di na ako masimba sa Domingo. Wala naman ko. Luhay ko. Wala ko dagad. Nakadaghan pa biya puro na to. Tapos tagsaon ta. Pero dili na may makababag sa pagsimba, amen. Kung saan man nga makadikit tadiha sa Diyos, padayon sa pagsimba. Amen. Di na akong balik wali o grabe tag-igun magyuta kadaghan po ninyo igun mo hello muna ingon ang Biblia not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is but exhorting one another and so much that more as you see the day approaching. Yun si David, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. And letter E, padayon sa pag-ampo. Amen? Buot pasabot ang pag-ampo, nakig-communicate kas Ginoo, nakig-istorya kas Ginoo. Unsaon na to nga ma-close pag yun ang tawo. Unsaon man, sige mong istorya. Sige mong istorya, sige mong tabi. Mabitaw nang marag-uyab karon nga bisag okay rag alas 2 taman sa kadlawon. Sige istorya kay gusto gyud mailhan. Gusto yun, unsa may sikreto nimo? Ikaw, unsa po nimo ha? Unsa na asa maabot? Kay, aron mailhan. Amen? Pag-ampo, pakig-istoryas Ginoo. Na ang iyang pulong. Na Biblia. Okay? Padayon sa pag-ampo. Naipulong sa Ginoo. Mao ni ang text sa Ginoo. Atong basahon. Amen? May pa ang text sa cellphone, tanan, nabasa. Pero ang text sa Bible, bisag isa, wa gyoy nabasa. Pero wala na diri na to, no? Amen? Wala na speaker ng Bible Baptist Church. Amen? Napo diha. Okay, muna yung Biblia, verses 5:17, pray without ceasing. And number 4, the last, unsay mahitabo sa Kristohanon kung wala mudikit diya sa Ginoo. Letter A, maguba ang Kristohanong, ang kinabuhing Kristohanon. Mayon yung Biblia in Deuteronomy chapter 4 verse 3, your eyes have seen what the Lord did because of Baal-peor. For all the men that followed Baal-peor, the Lord thy God hath destroyed them from among you. In verse 4, but ye that cleave unto the Lord your God are alive, one of you this day. Amen? Dili lang kay kana, dili maka pamunga. Yung ang Biblia in John 15 verse 5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch,
and is withered, and man gathered them and cast them into the fire, and they are burned. Kung mupalayo ta sa Dios, dili ta mo dikit diha sa Ginoo, putlon ta sa Dios. Sabi ingon diha, himuon na tagsugnod. Destroyed ang kinabuhi. Unang kasagaran sa mga Kristohanon nga wala nakadikit diha sa Dios, sayon na kay pagbiras kalibutan. Gamay lang paon wa na. Unang as a conclusion, in Deuteronomy chapter 13 verse 4. Abrihin niyo ang Biblia, Deuteronomy chapter 13 verse 4. Conclusion, ingon diha, ye shall walk after the Lord your God. Amen? And fear Him, and keep His commandments, and obey His voice, and ye shall serve Him and cleave unto Him. Amen? I hope inunanat ang mga Kristohanon. Sundo na to ang Ginoo. Tahuro na to ang Ginoo. Mudikit ta diha sa Dios. Kay matag karon og unya na maabot sa to ang kinabuhi nga wala na to gi-expectar. Kay kung wala ta andam, wala ta nakadikit diha sa Ginoo, mao nang dali ra kay ta bira. Dali ra kay ta mo slide. Wala na dayon. Munang cleave unto the Lord. Amen? So, diri yung taman, once again, mayong buntag kaninyong tanan. Magampo ta. Amahan naman Lord, salamat, Ginoo sa iyong pulong. Ikaw mag-bless ito sa ngalan ni Jesus. Amen.